Hi guys! Today I'm organizing actually itong buong kwarto kasi nagbabawas ako ng gamit. And alam niyo naman na maliit lang yung space namin dito kaya from time to time kailangan talagang mag-dispose. So it's either ipapag-giveaway ko or ipapamigay ko or ibebenta ko. Ito yung haul ko guys ng aking mga pre-love items na for sale and I will be posting this on OLX. This is a collaboration video with OLX guys and nabanggit ko na to sa vlogs. Sakto naman kasi bala ko na talagang gawin to matagal na. Malapit na rin kasi kaming lumipat. So, I have to let go of the things na hindi na namin kailangan. Mga gamit ni Ju na hindi na kasya sa kanya. Mga damit ko na binili ko lang on impulse na hindi ko naman talaga kailangan. And mga hair tools. Basta yun. Mamaya papakita ko sa inyo isa-isa itong mga to. Imbis na maging kalat siya na nangongolekta lang ng alikabok dito sa bahay. Why not ibenta natin? And malay nyo meron din naghahanap ng ganitong items, 'di ba? And at the same time, since okay naman siya, in good condition naman siya, sayang, 'di ba? And makakatulong ka pa, lalo na kagaya ko na ako isang nanay na mas okay na makahanap ng mas makakatipid ka, 'di ba? So kagaya nito, for example, guys, ng aking hair curler na okay naman, in very good condition pa rin. Bebenta ko siya kasi ang dami ko ng curling iron na bago. Imbes na bumili ako ng brand new sa mall na for sure mahal. Kagaya ko bilang isang nanay, syempre dun tayo sa mas makakatipid tayo. And besides, yung kikitain ko dun sa ibebenta ko, pwede siyang pandagdag ng pambayad ng tuition fee, school supplies, o diba? Malaking tulong yun para sa atin. Nalinis na yung bahay, kumita ka pa, o diba? First na item na ipapakita ko sa inyo, ito yung makeup train case ko. And alam niyo naman, hindi ako makeup artist, so mag-iisang taon na to sa akin. And sayang, kasi hindi ko naman siya nagagamit. Nagiging imbakan ko lang siya ng kung ano-anong anik-anik na hindi ko naman din kailangan. Parang the more na lalo ako nag-hoard kasi meron akong paglalagyan. So ayan, imbis na aalikabukan siya dito sa bahay, papasa ko siya sa isang makeup artist na talagang mamimake use yung talagang purpose niya. 'Di ba? Sayang kasi, ang ganda-ganda pa man din ito. Ang original price niya guys is 8,500 and ibebenta ko na lang siya ng 2,000. So, magkano ang matitipid, di ba? Hair dryer. Meron na kasi akong hair dryer dito. So, hindi ko naman kailangan ng dalawang hair dryer. So, ito, ibebenta ko siya for 200 pesos. Halos hindi ko to nagamit, guys. Oh, di ba? Gumagana pa. Sayang. And ito nga yung curling iron ko. Meron na kasi akong bago. This one is good as new, pero marami na rin kaming pinagsamahan. Pero, okay pa rin siya, gumagana pa rin siya, and actually parang dadalawang isip nga ako kung ibebenta ko pa to. Next naman yung mga damit na binili ko lang on impulse, kagaya nito, naka-sale kasi hindi ko rin naman nasuot. Once lang yata, actually si Jaya pa nga yata ang pinagsuot ko nito, pero sayang halos hindi nagamit. Siguro mga 2 beses lang nagamit. Ito talagang isang beses ko lang ginamit. I got this from Forever 21 at ang presyo na is nasa 1.2. Parang ganun. Tapos, bebenta ko na lang siya ng 500 pesos. Ito, hindi nagamit ni Ju kasi mainit kasi. Sayang din. Nandiyan pa yung tag. Itong carrier ni Ju. Malamang kung nanonood kayo ng vlogs, nakita niya kung paano ko to gamitin. So, since malaki na si Ju, tumatakbo na siya, hindi ko na to kailangan. So, naghahanap siya ng bagong owner, ng nanay, na kagaya ko, na gusto niyong makatipid. And if you're looking for yung mga ganitong klase. So, ipopost ko to sa OLX. So, makikita niyo to if you're interested. Wow, parang nagbenta na rin ako dito, diba? Pero hindi, pinakita ko talaga sa inyo to, guys. At hinol ko. Kasi gusto ko rin i-share sa inyo ang aking online buying and selling tips. Yes, pwede nyo ibenta yung mga gamit na hindi nyo na ginagamit, pero in good working condition pa naman. Dahil madali na rin yung magbenta at bumili online. Marami na rin nagte-take advantage para makapanloko at makapanlinlang ng kapwa. So, guys, ito yung mga tips ko para maging alerto tayo, para mas knowledgeable tayo when transacting online. Okay, tip number 1, huwag kayong mahihiyang magtanong tungkol doon sa bibilhin yung product. O pwede nyong itanong kung kailan siya nabili, kung gano'n na siya katanda, or kung gano'n na katagal doon sa previous owner. Kagaya nung train case ko, huwag kayong mahihiyang magtanong. Doon mo ma-check kung legit talaga si seller eh. Kasi pag nagtatanong ka, yung immediately nasasagot niya yung questions mo na walang paligoy-ligoy. Tip number 2, kung duda kayo sa photo na nakapost, sometimes kasi pag nakapost, akala mo, wow, brand new, wow, okay siya. Pero pagdating sa'yo ng product, ay, ang pangit na pala. So,
So, ang tip ko, for example, dito sa train case ko, gusto nyo makita yung loob, humingi kayo ng photo, ganyan, dapat mapoprovide ng seller yun. Meet up. Mas preferred ko yung meet up kasi talagang kaliwaan. Di ba mas maganda ko yung ganun? Kumbaga, as a buyer, makikita mo muna yung item, kung okay ba siya, kung maganda ba yung condition niya, kung ganun ba yung itsura niya, kagaya sa photo. Kaliwaan talaga kayo. Saka mo ngayon iaabot yung bayad. Especially if you're buying gadgets, di ba, ito-check mo kung magana siya. At least, di ba, meron kang idea. Makikita mo talaga yung produkto bago mo bayaran. Kesa sa shipping, sometimes shipping takes time na ilang araw na yung lumipas, kinakabahan ka na, baka ano nang nangyari sa item mo, baka na-scam ka na or what. Kung gusto nyo ng meet up, make sure na meron kayong kasama. Dapat nasa public place kayo. For example, nasa mall kayo, ganyan. Anywhere na merong CCTV, maraming tao, may guard na malapit, or something like that. Kung meron akong tips para sa mga buyers, meron din ako para sa mga sellers. So, tip number 1, ayusin niyo yung profile niyo. Of course, you have to provide information. Paano kayo pagkakatiwalaan ng buyer mo kung wala ka man lang maayos na profile, na hindi mo man lang nilagay yung pangalan mo. Kung meron kang website, much better, especially if you have an online shop, much better kung ilalagay niyo yung mga details doon para makita nila na legit kayo. Tip number 2, kung ang buyer, may karapatang magtanong, syempre yung seller din, magtanong ka rin kasi ito rin yung way mo para makilala mo ng lubusan yung buyer mo. Through that, mas malalaman mo kung talagang itong buyer ba na to interesado talaga sa item mo. Kung medyo kaduda-duda itong nag-i-inquire sa'yo, especially kung gusto niya makipag-meet up, that's the time na magtanong ka. Huwag kang matatakot, huwag kang mahihiyang magtanong. And lastly, common sense na to guys, huwag mong ipapaship yung item, hindi ka pa binabayaran, 'di ba? Kasi pag napaship mo na yan, wala na. Paano pag sinabi niya, pwede pa ship mo na kasi kailangan ko na talaga. Promise talaga tomorrow babayaran ko siya first thing in the morning. Huwag kayong magpapadala sa ganun guys, okay? Make sure na nabayaran before mo i-ship yung item. Diba nga may kasabihan na walang manloloko kung walang magpapaloko. Okay guys, so yun lang. Para maging safe sa mga future online transactions, please visit www.olx.ph/cybersecurity para sa additional information tungkol dito. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye! Guys, ang dami ko ng inquiries. Ayun, nakakatuwa o 4 na kagad yung nag-inquire sa akin. May sure na akong meet up. Ayan, magkikita kami later. Yay! May mga available pa akong items guys. So, if you wanna check it out, nasa OLX, download nyo yung app ng OLX. So, yun lang. Bye!